Oh guys, good morning mga kauchan yan. Ito ngayon ay gagawa tayo ng homemade incense. So this is made only sa kabundukan. So itong tinatawag na salong tree, yung katas niya ay namumuo tapos umaapoy yan kapag sindihan. So kumuha din tayo ng secret ingredients na kahoy din. Kapag dikdikin siya, yan na siya. So dinidikdik siya, kailan siya namumuo para dyan kakapit kapag ihalo natin yung sap or katas ng puno ng salong. So ayan na siya, hiniwalay natin. Pagkatapos, ayan, na-ready na yung ating rose. Kahit anong bulaklak po pwede natin gawin. Siyempre dito yung coconut oil, yan, native. At meron tayong secret ingredients dito na crystallize siya. Ito siya ay makikita lamang from the deep sea. So ang gagawin natin guys ay haluin lang natin. So produce homemade incense. Unahin natin ang coconut oil at ang bark ng secret na kahoy. Hindi natin sasabihin ng kahoy kasi para po exclusive lang na dito lang po sa amin. Bahala na kayo mag-discover kung anong ingredients na to. Yan. So kapag dikdikin siya ay para sang bato, para sang lupa. So ihalo siya natin para paghalo natin mamaya hindi siya didikit. Ihalo natin yung oil. So ito ay traditional na ginagawa dito sa Panay o sa Capiz mismo, ang gumawa ng incense. So ihalo natin yung katas na namuo. Ito yung katas ng kahoy. So bakit inuna natin yung coconut oil? Para hindi po siya dumikit sa kamay mo kasi dumidikit po yan. At para makaproduce ka ng incense. Bakit kailangan natin yung bark ng kahoy, yung balat na dinikdik? Kasi doon sa kakapit at yan ang magiging mausok masyado. Mabango po ito. It's so attractive ang amoy niya. Tapos haluan sa natin ng rose para maging natural. So ito ay fresh po lahat. Kapag i-process natin ay syempre ay dried na ang gagamitin natin. So meron tayo ditong apoy o baga. So subukan na natin. Pag nilagay natin sa apoy, tingnan nyo ang homemade incense natin. Ito na siyang so pwede siyang patuyuin. Pagkatapos ng halo ay patuyuin. Tapos dikdikin ulit para maging pulverize. So wala tayong finished product. Pero ito lang muna. So assume na natin na ito ay pinatuyo. Pagkatapos ng tuyo ay ilagay sa jar. Tapos pwede natin pausok pagpabango ng bahay. Kung nilagay natin dito, tingnan nyo. See? Yan. Mausok siya. At saka mabango. Napakabango niyo po. Naghahalong minerals at saka rose, coconut oil, at saka yung kahoy at yung mabangong katas ng kahoy. Where with the flower? It's my bag. My bag did it. Yan. My bag. So napakausok The siya. water. So pwede siyang gamitin kahit saang okasyon. What is it? Napakausok niya po. That's not water.
Hmm? Yan. Dayon, Papa. Ano dayon? So ayan guys, napakausok niya po dahil nasunog na yung ating homemade incense. Now? Yan. Ito ay i-dry siya, i-dry to at pagkatapos ng dry ay pag mamuo siya ulit, dikdikin, ilagay sa jar at kung kailan natin gamitin, pwede natin siyang ibudbud sa baga. Ano dayon, Papa? Ano dayon? It smell good, parents. Smell good. Gaira, smell good. Bango. Mabango talaga yan. Where's my baby? Stop Yan. It's going in the bubble. Let's see if a towel carries Sophia. No. Stop it. Go to the beer. Check it. The baby is somewhat from the towel. Secret bark. Ang punong ito ay tumutubo lamang dito sa isla ng Panay. Secret to kasi ito siya ay mausok pag masyado. Also, Ito naman ay ito yung katas ng puno. you made this. Tumitigas. Let's watch it. At ang coconut oil natin, nahalo na natin. Yan ang mga ingredients niya. At saka kahit anong bulaklak. Power? No, pie. Yan, tingnan niyo po, natutunaw siya. Thank you. What is this? So ilagay siya natin dito para Lunch? mataboy ang mga masamang elemento. Ayon sa mga matatanda, yun ang ginagamit nila. Not bad. Smell good. Not good. Not bad. Smell bad if wala siyang pangpabangong kahoy, pero pang ipapabango siyang bark ng kahoy. Yan. Are you making So padami na padami yung usok niya habang tumatagal. peer? Are you making peer? So guys, alam niyo na kung paano gumawa ng homemade incense. Hindi na kayo bibili pa. Andyan na sa paligid niyo.